Samantala, sumampa na sa 131 ang nasawi. Dahil po yan sa naranasang malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang mga tahanan at ari-arian, ikinwento ng ating mga kababayan ang kanilang karanasan at kung paano sila nakaligtas at nawalan ng mahal sa buhay. Kunin natin ang live report mula sa Sugbo, si Mark Gabriela. Mark. Alex, matinding pinsala ang iniwan ng Bagyong Tino sa bayan ng Liloan kung saan maraming buhay ng ating mga kababayan ang nalagas at marami pa ang patuloy na nawawala. Kanina, isang bangkay pa ang na-recover ng search and retrieval team sa lugar. Makapal na putik at sangkaterbang debris ang sumalubong sa amin pagpasok sa Barangay Kotkot sa bayan ng Liloan sa Cebu. Nagkalat din ang mga sasakyan na inanod ng baha, kung saan-saan naman napadpad ang mga naglalakihang shipping container. Ang unang palapag ng paaralang ito na nagsisilbing evacuation center na puno ng mga inanod na kahoy. Habang ang mga bahay sa paligid, winalis ng rumaragas ang baha. Wala lahat, ubos. Wala natira. Mga gamit, wala. Tanan, lahat. Gumawa kami ng barong-barong para dito na lang kami matutulog. Kahit walang ilaw. Masilungan lang. Ang pamilya ni Aling Carol at ilang kaanak maswerteng nakaligtas sa trahedya sa tulong ng kanilang multicab. Diyan sa multicab. Sa ibabaw hanggang na nagdulo, ipinabot lang namin nga maubos ang tubig yun. 4 na pamilya. Mga 20 person po. Alas 9 tuon. Porti ng tugnawa, wa jud ni rescue namo bisag ini tubig na lang yun, wa jud. Nagsige mi asa ng gobyerno para lang ta makahatag og ini tubig namo nga diha mi nga survivor mi anang multicab. Bahala na basta buhay lang kami. Dito na lang kami sa kalsada. Nagkuhan lang kami ng kanang ayuda para matulungan. 6 na oras ding nagpalutang-lutang sa baha ang estudyanteng si Maya at ang kanyang tatay matapos anurin ng baha ang kanilang bahay. Mabuti na lang at may nakapitan siyang sanga na nagsalba sa kanya. Pasalamat din ako, hindi ako na sa mga matatalim na at hindi rin ako naumpog sa mga pader. Akala mo talaga mamamatay ka na kasi hindi mo alam. Dinurture ka talaga ng tubig, kuya. Sobrang sakit. Salamat na nga, buhay pa ako. Kaninang umaga, isa pang bangkay ng lalaki na edad 30 anyos pataas ang na-recover ng search and retrieval team sa ilog. Posible raw na galing pa sa katabing bayan ng Compostela ang biktima. Malamang galing Compostela to kasi wala nakakilala rito. So malamang taga Compostela to. Marami sa mga residente ang patuloy na naghahanap ng mga nawawalang kaanak. Si Noniel, nalagasan ng 10 miyembro ng pamilya, kabilang ang kanyang 4 na taong gulang na anak. 4 sa kanila ang patuloy na hinahanap, kabilang ang 2 niyang pamangkin na 3 taon at isang 3 buwang sanggol. Nakituloy lang daw noon sa kanilang bahay ang mga kamag-anak sa pag-aakalang ligtas sila doon sa bagyo. Pag umakyat yung zero, yung kabilang bahay kumulaps kasi. Pag kulaps sa bahay na yun, yung nasa aming zero, tinangay din. Pag tangay, ayun, ubos kami lahat. Buti nakakapit kami sa mga puno. Sila ng kanyang asawa at kanyang hipag lang ang nakaligtas sa trahedya. First time ko talagang naranasan yung baha na yun. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng sobrang laking baha. Sa datos ng Cebu Provincial Government, umabot na sa 131 ang namatay sa buong lalawigan dahil sa Bagyong Tino. Pinakamarami ang mula sa bayan ng Liloan, kung saan 35 ang na-recover na sinunda ng Cebu City na may 30 at Compostela na may 25 nasawi. Ang flood control project na ito dito sa Barangay Kotkot ang isa sa mga itinuturong dahilan ng mga residente kung bakit sila nakaranas ng matinding pagbaha. Isinara daw kasi nito yung orihinal na ilog at gumawa ng bagong daanan ng tubig. Pero sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan at lakas ng puwersa ng tubig baha, ay winasak nito itong bahagi ng flood control
at nagdire-diretso dito sa dating ilog na rumagasa sa maraming kabahayan. Sa amin siguro, hindi masyadong pagka-trabaho nila dyan sa aircraft na yan, hindi masyadong matibay. Flood control talaga. Kasi kung matibay pa yan, hindi puputok ng ganyan yan eh. Hindi sana mangyayari itong ganitong grabing nangyari sa amin dito. Lahat ng bahay, wala talaga. Ni-reprap ni Congressman, yan ang yun na may kay. Kung wala pa na siya reprap pa, ang tubig ani sa una katong sa audit, scattered, pagtukod aning building, gainan nila mo, gikuha nila siya kanang municipal engineer nga, kung inyo na itukod, patay mitanan diri. Kung pangitaan dyan na ninyo drainage para makalusot, asa-lusot ang tubig, kung magdako ang tubig, wa man sila gipalusot nga drainage yun, sir. Bisan mag-uwan nga simple lang nga uwan, magbaha, magyapon mi diha. Alex, umapila ngayon ng tulong yung mga residente dyan sa Liloan, no? Ang pangunahing kailangan nila ay yung makakain, malinis na inuming tubig at yung damit na may susuot. Marami kasi sa mga residente dyan, ang naisalba lang nila ay yung suot nilang damit nung rumagasa itong tubig baha. Bukas naman, Alex, nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos dyan sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa bayan ng Compostela. Alex? Okay, Mar, dun sa pahayag ng isang residente doon, yung babae, no? May binabanggit siya si Congressman. Sino ba si Congressman na may pakana ng ng flood control na palpak pala? Alex, hindi nga nabanggit nitong itong na-interview natin, no, yung pangalan ng congressman. Hindi natin alam kung yan proyekto nung nakaupong congressman ngayon o nung dati pa, no? At mahirap magpangalan at baka tayo ay sampahan ng kaso, no? Sa ngayon, inaalam na natin base doon sa data ng DPWH, no, kung sino yung mga proponent at sino yung contractor na gumawa ng proyekto na yan, na ang sinasabi rin ng mga residente ay bukod sa sablay yung disenyo, talagang tinipid din dahil halos walang bakal yung flood control na yan, kaya nung rumagasa yung malakas na tubig, madaling nawasak yung proyekto na yan, Alex. So sige, ang tabayanan natin ang gagawing investigasyon dyan sa palpak na proyektong yan, kung ang ICI ay talagang desidido silang silipin ang naturang proyekto. Pero Mar, yung ulat sa ating kahapon na meron 30 pang nawawala, yan ba'y kinumpirma ng lokal na pamahalaan dyan na 30 individuals pa ang missing sa Liloan? Alex, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap yung kanilang mayor dyan sa Liloan, no? Pero Alex, yung mga dumarating na datos kasi sa ngayon, no, yung mga nawawalang kababayan natin ay base din dun sa dinudulog ng ating mga kababayan na nawawala na mga kaanak. Sa ngayon kasi, Alex, marami sa mga kababayan natin dyan ang nalilito pa, no? Hindi nila alam kung anong uunahin nila. May mga kamag-anak silang namatay at may mga kamag-anak na nawawala. So asahan sa mga susunod na araw, pag maayos na yung kondisyon at ng ating mga kababayan dyan, ay malamang mas marami pa tayong mga kababayan ang hahanapin, no? At sa ngayon, tuloy-tuloy naman yung effort dyan ng Philippine Army, ng PNP at ng mga local disaster response unit para dun sa paghahanap pa sa ibang mga biktima. Ang nagiging proseso, Alex, pagka nakaka-retrieve sila ng katawan, pinasisilip nila doon sa mga residente na naghahanap ng mga kamag-anak. Pag wala na mga nakakilala, dinadala yan doon sa munisipyo para doon sa identification, at yung mga kamag-anak na naghahanap ay maaari nilang puntahan yan doon sa munisipyo ng Compostela at dyan sa bayan ng Liloan para nga kumpirmahin kung kasama yung kanilang mga kamag-anak doon sa mga nawawala. Base kasi sa records, Alex, marami pa rin, no? Kung di ako nagkakamali, nasa 16 pa rin ang mga kababayan natin out of 36 na nasawi dyan sa Liloan ang hindi pa ngayon identified. So makakatulong, Alex, kung personal silang pupuntahan doon ng kanilang mga kaanak. Okay, maraming salamat Sir Mar Gabriel. Nag-uulat ng live mata natin dyan ho sa lungsod ng Cebu at maging ng probinsya ng Cebu.